Oy, magandang umaga, tanghali, gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako pa naman si Ricky Rivera. At ako ho, si Roy Cabonegro. At welcome po sa People's Agenda Edition 2025. Happy New Year po sa inyo Happy lahat. New Year. First edition po this year. Uy, kumusta ka na, Cabonegro? Okay naman, tumaba. Tumaba. Kumusta naman yung dinadalaw-dalaw mo dyan kung saan-saan? Kung saan-saan, di nadalaw yung iba, yung hindi, yung karamihan hindi. Nakapagtago ka ba dun sa mga inaanak mo? Ay, tagon-tago. Walang nakahanap. Zero. Well, kami yung nakakatuwaan ngayon sapagkat syempre, New Year tayo. Yes. At Kling-kling. sabi nga sa mga Pilipino bagong taon, bagong pag-asa. Pag-asa. Nako, pag-asa. Okay, ang tatalakayin natin ngayon, simple lang. Ano ba ang 2025 sa mga Pilipino? Election year! Election Yay! So, magkakaroon ng eleksyon sa Mayo. Yes. Okay, ang tanong ko kay Cabonegro, simple. Ano? Matutuloy ba to? Hindi. Kasi marami kami naririnig sa social media. May mga tao nagsasabi na baka hindi matuloy itong eleksyon na ito. Ano masasabi ba dyan? Ako tumatakbo kaya gusto kong matuloy. Pero ako ba may konting kaba? Konting kaba. Kasi may mga factors ngayon na wala natin. Okay, nabanggit diba? Factors. May mga factors na ano ba mga factors na maaaring mangyari o pwedeng mangyari na ikababalam ng eleksyon? Kasi kung tayo-tayo lang, Ricky, sa kalakaran natin, pag malapit ng eleksyon, di sana lahat, di ba lahat nagtatayaan na, dumadami yung mga nagtataya dahil kasi nga naglalaban. Alam mo, Pilipino mahilig sa eleksyon. Walang problema, matutuloy at matutuloy kahit ano pang hidwaan. Pero pag may pumapasok ng ibang mga factors, labas sa atin at substantial yung mga factors na to, abay, medyo nagki-create ng uncertainty. Dahil hindi na lang tayo hindi na lang tayo. At kami may mga naririnig-rinig, may mga chismis kung saan-saan. At hindi lang isang source. May mga chismis na yan. Ay, nakakatakot nga, no? Kasi yung isang unang chismis na narinig namin, may malaki na raw na pera na pumasok sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Particular sa isang bansa. Na itong pera na to ay syempre hindi ito sa mga regular na purpose, no? Kasi napakalaki worth billions of dollars na inilalaan para na hindi natin alam sa purpose. Kaya tapos galing sa labas, pumapasok sa Pilipinas sa panahon na marami tayong mga political na hidwaan. Isang factor 'yan na matindi, no? Na nakakatakot kasi sa panahon ng eleksyon, wala naman tayong ganito dati. Hindi, syempre chatter nga ito. Hindi nga natin alam Naririnig-rinig lang natin pero alam mo 4 na beses Billion of dollars yan. Billions of dollars. Kung billions of dollars, dapat nakapekto rin sa foreign exchange. Bakit 58, 59 pa rin yan? Hindi naman ini-infuse. Sino ba may sabing nilalagay sa negosyo? Sino ba may sabing nilalagay sa ekonomiya? Ginagastos. Hindi pa. Yun nga Kasi kung ginagastos yan, naapektuhan na tayo dapat, di ba? Naka-reserve. Yun ang mas nakakatakot. Ano bang pinaghahandaan nito? Para saan ba ito? Yun ang nakakatakot. O ngayon, may isa pang nangyayari. Ano pa? Isa pang nangyayari. Di ba, chatter din naman yung ang dami-daming minumove na pera sa loob ng gobyerno. Di ba? Alam natin yung iba dyan. Halimbawa, yung pera ng PhilHealth, minove. Nagbenta tayo ng gold reserve. Minove. Tapos may mga ibang bangko na may stake ang gobyerno. Hindi ko na lang mapangalanan. Minove din. Pero marami pa tayong ibang naririnig. Baka naman naghahanda lang sila sa isang malaking ang laging sinasabi, yung Maharlika Fund daw. Yan ang isang laging napagtutuunan. O yung big one. Kasi narinig ko rin posible. No? Yung big one. Itong 2025, ang paghahandaan itong Marcos administration, yung disaster resilience natin. Yes, posible din po. Hindi ko sinasabing hindi. Baka yun ang isang dahilan. Pero, wala ngang kasiguraduhan kasi wala namang transparency masyado. Narinig mo na ba ang presidente magpaliwanag kung bakit napakalaki ng minumove na pera sa gobyerno? Baka ninanakaw na. Iba to, Ricky Kasi imposibleng nakaw to ng malakihan Kasi masyadong blatant. Palagi ko, hindi ganito kalakas ang loob ng mga ito kung ganito ka-blatant. Mukhang legal ang mga proseso So, ang tanong natin una, sa pamahalaan muna. Kasi masasagot ng pamahalaan yan. Mr. President, bakit kayo nagmo-move ng bilyon pera? Paliwanag naman, Mr. President. Ano ang purpose niyan?
ito ba ay legal? May purpose ba yan? Hindi, definitely legal yan kasi movement. Legal eh. Legal siya eh. Legal siya. Tingin ko legal siya. Doon naman dito sa ating mga monetary authorities na nakaka-track o nagmo-monitor nitong pagpa-infusion nitong billions of dollars di umano dito sa atin. Kailangan alamin nyo yan. Tama. Kasi malamang sa hindi yan, kung sino hahawak dyan, liable for anti-money laundering. That's right. That's right. May posibilidad yan. That's right. That's diba? right. Oo. Kasi hindi, sabi mo nga, hindi ini-infuse sa Hindi ini-infuse eh. So, nakakatakot. Saan ba ilalagay? Sa illegal? Sa pang-epekto sa political? Pagka ganun ba, bilang political scientist, para sa iyo, anong indikasyon yan? Well, indication sa akin na may bagong factor sa ating kasi siyempre tinitingnan natin yung kalakaran sa politika. The more na malaman natin kung anong mangyayari, mape-perceive natin, the more na makakahanda lahat. So ang overall na effect acceptable. Kumbaga stable pa rin kasi at least alam mo kung anong mangyayari, predictable eh. Pero pag maglagay ka ng factor na nagki-create ng unpredictability, yun ang nakakatakot. Ito yung ano yung nakakatakot? factor. Kasi hindi mo alam saan nilalagay eh. Para for what purpose, sino makikinabang. Hindi, anong hula mo dyan? Ano yung nakakatakot? Well, sa akin pero may mga nagsabi may mga nagsabi na sa akin na hindi naman daw ganito kalaki. Pero ako, na pwede daw na ilagay lang yan sa mga regular na proseso ng mga pang-influence sa nangyayari sa politics, ganyan. Pero mas may madilim akong nakikita kasi posible rin siya na gamitin sa hindi political kundi militar. Doon ako mas kinakabahan. Yan, mga kababayan. Kudita. O baka nga hindi pa. Baka kudita / something else. Kasi may narinig din ako. May narinig din ako na may mga ilang segments daw ng mga tao, mga Pilipino, ang gagamitin itong foreign power para sila ay nagpalubugin itong republika. Tandaan po natin yung documented lang, 3,000 to 5,000 ba yun na illegal, peke na birth certificate. Isang lugar lang yun sa Mindanao. Pero nasabi nila, marami pa daw yan all over the country. At one time, sa chatter, one time, naglabas ng figure, 200,000. Kaya tanong ko naman sa Cabo Negro, bakit naman, kung totoo man yan, bakit ngayon? Bakit gagawin ng isang foreign power ngayon yan? Pwede naman nilang ginawa nung last year o a year after. Talang sagot. Mas mahina at pinakamahina tayo ngayon. Hindi tayo unified. Anong basis mo? Ang basis ko, Ricky, yung mga alyansa sa politika na kahit gustuhin mo man o hindi yung mga alyansa yon, creates stability. Create stability for everybody. Kung kahit ano pa man ang opinion mo, political na opinion mo, hindi mo man lang sila gusto o what, they still create stability. Pero kung yung mga alyansa na yun ay biyak, tulad ngayon, nabiyak na biyak, it creates uncertainty, creates an impression of weakness. Ako tingin ko din yung mababang trust rating. Yun. Yung presidente at ang vice-presidente. Nang sabay-sabay. Sabay-sabay. So who do they trust? Ayun ang problema. Yun ang problema. Oo. Yun ang problema. Oo. Ako, meron ako napansin. Ito, maliit na bagay ito. Pero napansin ko lang. May kumalat sa social media na peking balota. Balota, oo. Nag-comment na lahat. Nag-comment na sila lahat. O ganito. Pero walang nakapansin na nakalagay sa balota, China. Eleksyon ng probinsya ng China sa legislation. It was a joke. Joke siya na document. Pero walang nakapansin. Bakit walang pumansin? Yan. Susunod na natin yan. Yeah. So kayo mga kababayan, subscribe and comment Kayo ba naniniwala na magkakaroon ng eleksyon? At kung naniniwala kayo may eleksyon, subscribe and comment lang dito sa aming comment section. At kung may nababalitaan kayo na may mga ganyan din, subscribe at comment. Tama. Sasagutin po namin. At sasagutin po namin kayo sa abot ng aming makakaya. Pero kami po ni Cabo Negro, kami ngayon nagtatanong lang. Na kami sinasabi na facts yan. Kasi nire-report ko namin sa inyo kung ano yung narinig namin sa mga kung saan-saan.
Today po, chismoso kami. Oo. Well, di naman Kasi tayo national interest eh. tinatanong namin. Kasi baka alam ng mga otoridad. Baka may alam kayo. Baka may alam kayo impormasyon na mas totoo. Tapos hindi sinasabi sa atin ng laharan. O, di ba? O ngayon, dahil sinabi namin ng laharan, narinig namin, o kayo naman, Mr. President, totoo ba ito o hindi? Yan. O, ano po ba talaga? Cesar Chavez. Yan. Cesar Totoo Chavez. ba ito o hindi? O DND Secretary Gibo Teodoro. Meron ba serious threat sa national security natin ngayon o wala? The big one lang ba ito? Sino ba tatanungin doon? Oo, the big one lang ba yan? Naman yun lang yun. Baka naman mali kami. Or may ibang big one. The big political one. Hindi yung the big one na earthquake. Di ba? Subscribe and like. Marami po salamat. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat.